Kamusta Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pangkalahatan na zodiac sign nito guys, the Devil. Ibig sabihin nito, may mga sitwasyon sa buhay mo na nauulit. Pag-isipan yung mga desisyon, wag mong hayaan na may magmanipula sa iyo, at saka magkaroon din ng limitasyon sa mga bagay na kaya mo at hindi. Yung mga challenges at lesson na nangyayari sa buhay mo ay kailangan mong tandaan. Itong the Sun naman ay Leo. Ibig sabihin, yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay malalagpasan mo at saka matututunan mo na. At kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo ay makakaya mo, matutupad mo. Sa career or negosyo, mas lalong mahasa yung abilidad mo. Ang pasensya at saka pakikisama. Magkakaroon na rin ng solusyon kung ano man yung mga personal problem mo. Kung patungkol sa career, sa negosyo, sa financial, or love life. At mas klaro na sa'yo kung ano yung direksyon na gusto mong tahakin. Ang ilan sa inyo, mag-i-start kang magnegosyo or palalawakin mo yung negosyo mo. The Wheel of Fortune, Sagittarius. Ayan, perfect na to guys kasi meron kang makakamit na tagumpay sa buhay na hindi mo pa nararanasan. Nakadalawang cards ka na para sa chances, opportunities na darating. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na kung meron kayong alitan ng person mo, mag-usap kayo ulit. Kailangan mong marinig kung ano yung totoong feelings niya. Kasi kung hindi niya ito masasabi at hindi mo rin masasabi yung feelings mo, walang mangyayari sa relasyon niyo. Kaya mas maigi na pakinggan yung isa't isa. Kailangan ng changes sa relasyon. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo, makakahanap ka ng relasyon na pangmatagalan. At saka, ito yung magpapabago sa desisyon mo at saka pananaw sa buhay. Two of Pentacles, Capricorn. Sa totoo lang, meron ka naman na talagang napili sa mga decisions mo, pero may mas magandang dumating sa buhay mo na oportunidad. Kaya ito yung nagpapagulo sa isip mo. Kung alin ba yung dapat mong piliin at saka kung kaya mo bang pagsabayin. Ang gusto mo kasi ay yung pangmatagalan, karir man ito or negosyo. Ten of Pentacles, Virgo. Sa usapin sa financial, hindi lang dumodoble yung kita mo, kundi mas lalo pang dumarami. Yung sinisimulan mo, may magandang resulta. Kumbaga, kumikita ka ng tuloy-tuloy. Kung meron kang negosyo o sinisimulan na negosyo, maganda yung magiging resulta, magiging matagumpay. At pinapaalalahanan ka, lalo na sa financial, na mag-enjoy ka din, pero importante yung mag-save ka ng money para sa sarili mo or family. At importante na mag-share ka din ng blessings mo sa makakayanan mo. Para maghatid ka rin ng swerte sa iba. Kasi maganda yung mga cards mo, swerte. Kung meron ka mang maling habit na ginagawa, wag mo na tong gawin.
Kumbaga, pigilan mo na yung sarili mo kahit paunti-unti para hindi masayang yung mga paghihirap mo. Kasi sa mga cards, pinapakita na masipag ka sa negosyo mo man o kaya sa career. Iwasan yung makakapagpa-menos sa swerte mo. Itong Ace of Swords ay Libra. Sa card mo na ito, pinapakita na meron kang disiplina sa sarili. Kumbaga, nakakaya mo namang makontrol yung mga maling gawain at saka magkakaroon din ng mental clarity. Pangatlong card na to. Mag-ingat din sa aksidente. Kapag hindi mo alam, huwag mo nang isugal yung sarili mo. Ang pag-ingatan ay yung kuryente at saka apoy. Wala pa man tayo sa kalusugan, pinag-iingat ka na din na bigyang prioridad yung kalusugan mo. Ang ilan sa relationship, meron talaga kayong hindi mapagkasunduan ng person mo, may pagtatalo at selosan, kaya ang ilan sa inyo natapos yung relationship. Sa mga single naman, nakatatlong cards ka na ready ka na sa oportunidad patungkol sa love. Eight of Wands, Sagittarius. Ang ilan sa inyo, hindi mo pa nararanasan yung tagumpay. Kumbaga, nasa unang card ka pa lang, yung Devil. Pinapaalala ng card na ito na kung ano man yung mga pagsusumikap mo, hindi na babaliwala. Nakatatlong card ka na magiging malaya ka na sa mga challenges. Itong The Fool ay Aquarius. Na ang ibig sabihin ay magtiwala ka sa sarili mo, na magkakaroon ka na ng kalayaan at saka bagong simula sa buhay mo. Maging open ka sa changes na mangyayari. May mga Scorpio na ang gusto ay maging marangya ang buhay. Pero may mga Scorpio na kahit simple lang yung maging buhay, ang gusto ay maging masaya. Sa kalusugan, kaya pinag-iingat ka sa mga naunang cards, yun ay dahil sa para hindi lumala yung sakit mo. Kasi nga busy ang ilan sa inyo eh. Hindi mo masyadong mabibigyan ng prioridad yung sarili mo. Pero magkakaroon pa rin ng improvement yung kalusugan mo kasi hindi naman grabe yung sakit ng ilan sa inyo. Yung iba matutugunan or malulunasan dahil sa operation. Eight of Pentacles, Virgo. Sa health mo, yung ilan sa inyo magkakaroon ka ng fatigue. Kailangan ng sapat na pahinga, kung mag-exercise ka, walking o kaya yoga. Ang ilang single naman, magkakaroon ka ng maiksing relasyon. Wala kang naging issue dito sa person na ito. Yung biglaan na lang na wala na kayong contact. Pero, magkikita kayo ulit. At ang advice ng cards ay kapag nangyari ito, na bumalik yung dati mong nakarelasyon, bigyan mo ng panahon na seryosohin ito. Wala namang kasing third person dito sa mga cards. Ang pareho niyong naging prioridad noon ay career. Kung nagkaroon ng issue noon. Pero dito sa mga sumunod na cards, wala. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon man kayo ng pagtatalo ng person mo, ay magiging solid pa rin yung relationship nyo. Ipagpapatuloy nyo pa rin. At saka, mas lalo itong mag-i-improve bawat araw. Pareho kayo or isa sa inyo yung committed sa relationship. Kaya, nagtatagal ito. Lahat ng cards mo autumn, pang ngayon na season. September hanggang November. Itong card na ito ang nagsasabi na maging pasensyoso at saka huwag ka masyadong mag-worry. Kasi yung plano ng universe sa'yo
ay kusang darating. Pero ituloy mo pa rin yung mga plano mo at goal na gustong makamit sa buhay. Kasi di ba sinabi nga na hindi nasasayang yung effort mo. Itong card naman na ito ang nagpapaalala sa iyo na katulad ng sinabi ng mga naunang cards na kung meron ka mang desisyon na gagawin, suriin mong maigi. At yung mga challenges na nangyayari sa buhay mo ay kailangan mong tandaan at matutunan. Itong card naman na ito ang nagsasabi na nagkaroon ka na ng abundance, achievement sa buhay. At kailangan mo din syempre na i-enjoy yung buhay mo. Kahit na maraming oportunidad or meron kang sitwasyon na pinagsasabay or trabaho, nakadalawang cards ka na. Kapag kasi puro trabaho ka na lang at saka hindi mo rin mapapansin kasi yung sarili mo may stress ka. Magkakaroon ng depression, yung pinaka-worst pa. Tsaka addiction, yung mga ganun ba. Kaya kailangan i-recharge mo muna yung sarili mo. Hindi puro trabaho lang or patungkol lang sa family mo kung housewife ka. Kailangan alagaan yung sarili. I-apply mo sa buhay mo yung balance para mapapanatili mo yung mga importante sa iyo. Five, change and growth. May pagbabago at saka improvement sa buhay mo. 1818. Be prepared to receive the abundance that will come to you and you have the value and the right to it. Kasi nga deserve mo yung kasaganaan na darating sa iyo. 611. The words that you think, speak, and write are determining how things go for you. So focus on your desire and positive outcomes. Kaya kung meron ka mang problems na pinagdaraanan ngayon, lilipas yan. Magdasal at hiling na ialis sa isip mo yung worries at saka negatibo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito na yung final card. Kaya nga pala ako nagbabanggit ng zodiac sign. Kasi yun yung pinapakita ng cards. Pero general reading ito, guys. Page of Swords in reverse. Naka-reverse kaya hindi ko babanggitin yung zodiac sign. Ibig sabihin nito, maging maingat sa advice ng iba na hindi naman lahat effective sa iyo. Pakinggan mo lang kung ano yung tingin mong makakatulong. May mga person kasi na mapanlin lang, dun ka mag-ingat lalo na't maganda yung estado ng buhay mo. Ten of Swords, Gemini. Ang ibig sabihin nito, may mga sitwasyon sa buhay mo na matatapos na. May posibilidad na trauma o kaya yung mga challenges na dumarating sa iyo na pansamantalang daraan sa buhay mo. Wala namang kasing panghabang buhay. Itong King of Swords ay Libra na ang ibig sabihin, meron kang importanteng desisyon na gagawin na magiging klaro sa iyo at saka magiging patas ka. Ikaw yung charge sa buhay mo kaya yan yung ipakita mo authority na para yung mga pinaplano mo sa buhay or goals ay magkaroon ng katuparan. Yung talino at kaalaman ang magiging sandigan mo para sa tagumpay.